Ito ang Bacolod City, Negros Occidental, ang tinaguriang City of Smiles ng Pilipinas. Dito sa adventure na ito ay bibisitahin natin ang mga magagandang pasyalan at pinagmamalaki ng probinsya. Isa na dito ang Taj Mahal ng Pilipinas. Alamin natin kung gaano katagal na ito itinayo, paano siya tinawag na Taj Mahal ng Pilipinas, isla na pwede kayong mag-relax. Ano ka ba ang mga pwedeng gawin dito? At syempre, titikpan din natin ang mga masasarap na pagkain na kanilang ipinagmamalaki at masasarap na pwedeng pasalubong. Here are the 6 guides and tips dito sa Bacolod at Negros Occidental. Ang Negros Occidental ay matatagpuan sa Negros Island, kung saan ito ay bahagi ng Kabisayaan. Kasama nito ang probinsya ng Negros Oriental sa iisang isla. Kalapit isla din nila ang Panay Island, kung saan matatagpuan ng Iloilo, Cebu Island at ang Siquijor. Hiligaynon ang lengguwahe na ginagamit dito. Pero halos lahat naman ay nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog at English, kaya wala ring problema. Bacolod City ang kabisera ng Negros Occidental at ito ang pangunahing sentro ng komersyo sa probinsya. Ngunit ang iba't ibang mga pasyalan ay matatagpuan ay nasa kalapit bayan ng Bacolod. Kung ikaw ay manggagaling ng Luzon, mayroong direct flight ang mga local airlines natin mula Manila papuntang New Silay International Airport. At mayroon din mga flights na nagmumula ng Clark sa Pampanga. Araw-araw ang mga biyahe dito. Sa schedule ng biyahe, maaari nyo lamang i-check ang mga website ng Philippine Airlines, Cebu Pacific at AirAsia. May biyahe din na barko sa Manila Port papuntang Bacolod City. You can check shipping lines gaya ng To Go Travel for more detailed trips and booking options. Personally, ako nakarating na ako ng 2 times dito sa Negros Occidental at may unang vlog na akong ginawa dito, pero dahil may mga hindi napuntaan, minabuti na balikan ulit ito at sinama ko na din dito yung mga clips sa unang vlogs para mas kompleto at detalyado. Pagkadating ninyo, maaari kayo sumakay ng van na biyaheng Bacolod, pero una muna natin pupuntahan ng Silay, Negros Occidental. Dito pwede nyo bisitahin ang Santiago Cathedral Church na noong 1776 pa itinayo. Dito din sa Silay matatagpuan ninyo ang mga iba't ibang heritage houses na mula pa nung mga unang panahon ay itinayo at na-preserve ngayon. Mga museum tours ang pwede nyong bisitahin dito. Sayang lang hindi kami nakapasok gawa ng sarado nung araw na yan ang mga museums. Pero you can drop by naman sa tourism office nila for more information and assistance. Dumako naman tayo sa isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Negros Occidental, ang The Ruins o tinawag ding Taj Mahal ng Pilipinas. Ito ay isang mansyon na itinayo noong early 1900s ni Don Mariano Ledesma Lacson. Ito ay inspired sa Italian architecture na may mga malalaking poste at malawak na espasyo. Tinawag itong Taj Mahal of the Philippines dahil sa romantic backstory at pagkakahawig sa famous Taj Mahal na matatagpuan sa India. Tinatayo kasi ni Don Mariano Lacson itong mansyon bilang isang pagmamahal at alaala sa kanyang yumaong Portuguese na asawa na si Maria Braga Lacson na namatay sa panganganak sa kanilang ika-8 anak. Sabi nila, the best time daw magpunta rito is gabi para nakikita mo yung mga ilaw nung nandun. So ayan, sana yung World War II, sinadya na sunugin talaga tong ruins na to para hindi mapasa kamay ng Japanese forces. Kasi sasakupin to ng Japanese forces, mapipilitan ang American troops na bombahin ito. So instead na masira siya, fall into the real ruins talaga, minabuti na lang na sunugin ito para hindi i-occupy ng Japanese at may spare. At ngayon, kita nyo naman ang ganda nung nangyari. Naging tourist attraction na siya dito. Maaari niyong pasyalan dito ang Bacolod City Hall na kilala ito dahil sa magagandang arkitekto ng Instagrammable shots. But wait, mayroon pang isang government center na maganda ding puntahan. Maaari ninyong bisitahin ang Negros Occidental Provincial Capital. Dito may park sa harap kung saan pwede kayong umupo at i-explore ang lugar. Ilang lakad lang ay matatagpuan ninyo ang Negros Museum, kung saan dito ay makikita ninyo mga iba't ibang artifact, paintings ng iba't ibang mga magagaling na artist. Dito nyo din matutuklasan ang history ng isla ng mga Negrense. Ito yung yung Capitol, yung Bacolod National Park.
Pagkatapos dito, pwede nyo din bisitahin ng San Sebastian Church, kung saan ito ay tinayo pa noong 1882. Mga coral stones na mula pa sa Guimaras at hardwood na kahoy naman sa Palawan ang mga naging pangunahing materyales na ginamit sa pagpapatayo ng simbahan na ito. Kung beach o island naman ang inyong trip, walang problema dahil pwede nyong puntahan ng Lacawan Island. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Cadiz City at ang major jumping point ay sa Barangay Cadiz Viejo. Nasa mahigit 1 oras na biyahe lamang ito mula sa Bacolod City at ito ay isang private beach resort island. Ang local rate entrance nila dito ay 500 pesos sa adults at 400 pesos naman sa bata tuwing Monday to Thursday. Kapag Friday to Sunday naman, ang entrance fee ay 650 sa adult at 550 naman sa bata. No worries, ang entrance fee na ito ay included ng boat ride papunta at pabalik. Sa mismong isla ay may mini restaurant at cafe na pwede nyong bilhan. May mga souvenirs din at may mga available din silang rooms kung gusto nyo mag-overnight. For more information, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page. Malinaw ang tubig ng dagat dito at swimming pool din ang Pangpang. Hindi agad malalim kaya mag-e-enjoy kayo dito. Sa part lang namin umulan habang nasa kalagitnaan kami ng pasyal dito kaya hindi rin kami nangitim. So umuulan kaya sisilong kami. Oh, dahil sa dami ng napuntahan natin, tsak na gutom na kayo. Una sa listahan natin ang sinigang at bulalo version ng Negros na kansi. Ito ay isang beef soup na may sinangkapan ng langka, anato, lemongrass at batuan para sa asim kilig. Mana natin ang specialty ng mga Negrense, ang kansi. May palang masarap na. So, tikman natin. So, ito yung sabaw. Siyempre, kailangan natin ang sabaw. Sabaw. Uy, init. Siyempre, kailangan natin ng patis. Tapos ng sili. Sili all the way. Pwede na ba akong mag-cooking show? Tapos, lalagyan natin ng patis. Tapos, lalagyan mo sa kanin. Pangayo. Pag nandito kayo sa Silay, puntahan niyo yung Carlin's City. Kansi, masarap. 200 pesos. Busog ka na. Pero kung sa Bacolod naman kayo ay walang problema dahil madami din naman dun nagbebenta ng kansi. Sabi nga nila, hindi ka daw nakarating sa Bacolod lalo na kung di mo matitikman ng famous Bacolod Chicken Inasal. Dito sa Manokan Country, andito lahat ng mga kainan na nagluluto at naghahain ng Bacolod Chicken Inasal. Yung marination ng chicken ang nagbibigay ng kakaibang sarap sa manok at habang iniihaw ito ay pinapahiran pa ito ng chicken oil. Patikman natin ngayon yung famous Chicken Inasal. Ito yung original na chicken inasal na nag-originate dito sa Bacolod. So parang inspired siya ng mga kinakain natin sa Metro Manila at sa ibang probinsya na mang inasal. So ito yung pinaka-original daw. First time ko lang dito matitikman. So tikman natin. Food review. BM Outdoors food review. Let's go. So chicken inasal. Ano ba ang chicken inasal? Namit din. Sarap. Yan na yung capsule natin. Capsule a la Negros. Ang dami pala. Tara, kain tayo mga kaibigan. Kung pasalubong at snacks naman ay meron din yan ang Bacolod. Dito lang naman matatagpuan ang bongbongs piyayan na kung saan ito ay may mga sangkap na muscovado sugar tapos hinalo sa dough at sesame seeds. May iba't iba ding flavors na tamang-tama nakapartner ng mainit na kape o hot choco. Huwag mag-alala dahil may mga hotels, homestays na inyong mapipilian sa Bacolod City. May mga budget-friendly na swak sa inyong bulsa. Andyan ang O Hotels, Avenue Suites, Circle Inn at Go Hotel Bacolod. Kayo na lang mamimili. You can book online through Agoda or Airbnb para sa mas marami kayong option. From November to April, ang best time pumunta sa Negros Occidental dahil based sa weather forecast, ito yung mga buwan na kung saan mababa ang tsansa ng pag-ulan.
So you can enjoy and explore well ang mga iba't ibang spots dito sa Bacolod. Pero pwede din naman rainy season magpunta, lalo na pag October ay pinagdidiwang nila ang Mascara Festival, kung saan dito makakita ng iba't ibang mga design ng maskara na ipinaparada at sinasabayan ng sayaw at indak. Bonus tip na din pala ay pwede ninyong isama ang Compistuan Resort sa inyong itinerary. Ito ay isang resort na madaming amusement na pwedeng gawin. Sayang lang hindi ko ito napunta at kinulang na sa oras. At ayun, sana nakatulong ang video na ito sa inyo na nagbabalak magpunta sa probinsya ng Negros Occidental. Huwag nyo na lang kalimutan i-share, i-like at mag-comment sa guide na ito. Hanggang sa muli, peace out!